Mayong aga, Iloilo, ari naman kita sa aton regular nga programa Kapigag Isyu sa Hotel Del Rio. Kaupod na ton, aton dari panelista si Francis Taranya. Francis, your greetings to our hotel viewers. Good morning no Peter kag good morning viewers, good morning worldwide. Ang atong bisita sa kabataon halin sa popular nga pamilya diri sa probinsya sa Iloilo kag inyo ini siya makilala sa Dili Madugay. Kag salawat, good morning gid sa inyo tanan. Okay, thank you Francis. Ang atong bisita sa pong aga bataon ini, pero panguna na sa patag sa pamulitika, no? Diri sa aton probinsya sa Iloilo. Luya ko pa kilala sa inyo ang first child sa akong doktor, amigo, Dr. Luis Tirador, ang iya panganay, ng anak, nga number 1 Municipal Councilor sa Pututan, si Mr. Paulo Tirador. Sir, your greetings to our televiewers. Good morning, Sir Peter. Good morning man, Sir Francis. No? And sa tanan naton nga taga-palamati, kag viewers subong aga sa Kape kag Issue. Thank you gid, Sir Peter kag Sir Francis sa pag-imbitar sa akon kag sa paghatag man sa tiyempo nga makasabat sa mga simple naton nga mga questions today. Francis, ko siguro pisas pa magot. Francis, tagantang na atensyon ng aton nga gululato kay nga mga fans bilasas nga programa, no? Dra ka sa aton ka sa desk, no? Si James Tabuada, kaupo da si Rima Nograles, si Ida Jen Babak, Beverly Gimba, Nelba Santana, and Eric Taduel. Subong man sa aton na front lord dra, no? Aton nga mga tinawad ra nga nagalantaw ka bantay kay napaniulat-ulat lang kay Paulo eh. Daniel Casti, Relio Teves, and Jeder Luhilio. Kahit siguro angotan lang natin mga GT, no? Si Aileen Namya, sang Barangay Dalid, Kalinog, Iloilo. Si Ariana Faith Doyaday, subong man sa Dalid, Kalinog. Kag si Maria Marjorie Bintora, Bintora sa Barangay Anwang, Kabatluan. Francis. Siyempre ang tagiya tamiyawon taman Don Pudsutan sang Hotel Del Rio kag ang iya pinalaga ang Inabros Osuag Ilonggo Party-less Congressman Jojoa, and of course good morning man kay Mr. Bumbit Tirador Wheeler, ang aton peso head sang Iloilo Province. Ang aton una nga pamangkot kay number 1 SB member sa Pututan na Paulo Tirador. So wala nakakilala sa imo, sino gid bala si Paulo Tirador? Thank you gid ng Francis sa question. Well, ako si Paulo Tirador. Ako ni Kurging Tirador, ang aton man nga isa ka politiko halin sa 3rd District sang Iloilo sa Banwa sang Pututan. Ako nagpadlagan sa 2022 bilang konsihal sa Banwa sang Pututan kag subong nahatagan man sa tsansa nga mag-serve sa aton nga mga kasimanwa dira sa Pututan bilang isa ka councilor. Ginhalal man kita as number 1 councilor pero wala man nato na gina-differentiate, no? 1 to 8 amo man na sa gihapon. And I'm happy to say that in my first term nga though manami ang akon relasyon sa akon nga mga imaw nga mga konsihal sa Banwa sang Pututan. Personally, it gives me great joy, it gives me happiness nga makaserve kag makapamati man sa mga stories sa mga akon mga kasimanwa kag kabay pa nga mahatagan naman ako sang more chances nga makabulig sa ila. Bilang first termer sang Gunyang Bayan member number 1 dira sa Banwa sang Pututan Iloilo, ano na ginimuan ni SB member Paulo Tirador sa Sangguniang Bayan sa Banwa sang Pututan Iloilo? Well, sa akon tiyempo subong I am sitting as the committee chairman on the Committee on Social Services and Senior Citizens, as well as the committee chairman on the Committee on Trade and Investment. In my time bilang konsihal duwa na siya kabagay. First ang aton nga technical gid nga obra, which is obra sulat sang layi para sa Banwa sang Pututan, mag-support sa aton executive bilang isa ka through the resolutions and through mga ordinances nga kinahanglan man sa Banwa. And ang second is ang what I would say informal, more personal naton nga role, which is nga magbulig sa tao. Ang aton nga
some of the few things that I'm proud of is under sa Committee on Social Services, no. Dako ang aton nga support para sa aton nga mga 4Ps kag sa aton nga mga kalipi. So dako gid nga bagay sa amon Banwa Subong nga in almost all 50 barangays naka-set up ta kami sang amon nga kalipi organization. Ang kalipi is ang kaliping panlipunan bala sang mga babayi, no. So this is the women's organization as well as it includes mga parents organization man sa Banwa sang Pototan. Nung Peter. Sa imo nga pagpungko subong before ako mamangkot siguro pwede mag-greet mo man siguro ng mga kaupod buto ng mga members ng sanggunian kaganyo Mayor Abdida, no? Yes. Sa tanan nagapamati, kabay pa nga ma-tune in kita diri sa kapi kag issue and especially sa akon nga mga fellow SB members kag mga kaupod sa konseho kag sa munisipyo. First si SB Lito Ilisan, si SB Kirk Pedrajas, SB Grace Lim, SB Donabel Mendoza, SB Paning Dayot Sumerhido, si SB JR Pasuelo, SB ER Paluay, kag ang aton nga SKMF, si SB Verna Pastolero, kag ang aton nga liga, SB Sherwin Peniranda. Akon man nga kaupod sa konseho, ang amon nga nagagiya sa amon, ang aton nga former mayor, kag subong vice mayor, si Vice Mayor Tomas Peña Florida, and of course, good morning man sa kay Mayor Adi Lazaro. Mayor, good morning lang. Ti arena no na napabugal tani nga atong bisita bataon pa pero naka number 1 sa Banwa sa Pututan sa pagka sa kunyang member. Now, pamangko to man ni. Diya social services ya ginapang ikaw chairperson. Na paano nimo masiguro nga atong mga deserving nga mga tao mabaton gid nila ang nagakabagay sila kaysa iban nga implo ko iban nga barangay ug katabo nga ang deserving those who are really deserve to receive such benefit hindi makabaton ginapamulitika sa inyo at paano mo na matatapan. Actually, Sir Peter, it's a very common problem and gina-acknowledge nato na ang kakulangan man sang aton being resources kung kaisa nga hindi tanan nga deserving mahatagan. Kapit pa for example, common na nga issue sa Banwa sa Pototan sa mga kabarangayan is ang mga senior citizens naton kapilalang kabilog ang makabaton sang ilang pensyon, no. Of course may criteria. We work hand in hand upod sa aton nga MSWDO si Ma'am Pet Patriarca and more or less no matapnaan naton basta may reklamo gina-address man naton. Hindi man naton ma-perfect pero I believe that it's also be a culture. Kulang gid man ang resources galing ko isa may ara gid na iya nga sa iban nga barangay nga may nagapang labaw no nga ginatawag nga pamulitika or siguro ang poder ginagamit sa para sa mga kakilala or para sa mga friends amo na gani nga gina-welcome ginaton nga magkadto kamo sa opisina kag mag report sa akon amo na nga ginausisa ako ina sa MSWDO bilang counterpart nila sa konseho. Very good, no? Kaya dapat iniubra ini trabaho ini sa DILG ang pagmandar sa aton mga kabarangayan, ang pagsurvey bla sa insakto nga report sang survey kung sino gidang dapat tagaan kag in accordance or sa pagupod nila sang DSWD man para ka makabot sa imo nga mo ginis lang matutod nga mga dapat makabaton. Pero kung di sila magulag sa dreaming man kita expect kita mo. Now, ang ginaano nga mga pribiliyo nga mabaton sa mga pigado dira sa inyo Banwa, ano ang mga pribiliyo paro isa SAP, ano pa? Mayara man kita sang AX, mayara kita sang tupad, no. Mayara man kita dayon sang ang iya naman niya sang Banwa, mayara kita sang ang aton nga mga senior citizens mag 100 sila bla Sir Peter, mayara sila sa mabaton ginaladerize namo na ina kay hindi man kalabot tanan naton nga senior citizens sa 100 kung kaisa. So starting age 85 pa lang, 85 mag 90, 95 ginaladerize na ginamat-amat na hatag ang ilang privilege sa ila. Starting 85, no? Sa national nila to do 80 ang ilang nambal pro let's see na lang soli. So nakita na naton ang inyo ginahimo dira sa mga sa atong katigulangan sa Pututan, no. Ang sa isa pa nimo ka komitiba, ano pang isa mo gani ka komitiba? We are also in the Committee on Trade and Investments. Trade and Investment. Sa subong ano ang mga nagasuludra nga mga investor sa mayara na blang nga mga nagasuludra nga mga investor sa Banwa sa Pututan?
Yes, so sa ina naman ng komitiba, there are multiple things happening. Ang una gid is we are happy to say that there are interested foreign investments sa Banwa sa Putotan. I'm not at liberty for now to really say, but at the same time I'm just happy to share nga may ara kita duwa ka bilog nga company, Korean ini sila nga gusto magpabutang sang negosyo sa Banwa sa Putotan. Industrial ang scale sang ini nga mga negosyo. At the same time, gina-counterpartan nina naton, that's why ginatunan naton subong ang pag-approve sang adoption sang PPP ordinance sa Banwa sa Putotan, Public-Private Partnership Ordinance sa Banwa sa Putotan. It's a national law, recently lang sang December lang sang 2023 na tapos ang revision sang aton nga PPP. And then this 2024 ginatingwa namon nga kabay pa ma-adopt man namon sa probinsya sa Banwa sang Putotan. At the same time, we also are looking forward nga ma-update ang amon nga market code, that is with the committee naman on market and slaughterhouse, and we are now also looking at updating ang amon nga local incentives code, but that is with the SB Grace Lim no sa committee on committee on ways and means. Ulit lang ang mga oportunidad, no? Ako ko yata kay Francis ang mikropono, pwede tanay i-acknowledge ang viewers mo, ha? Shout out kay Ginilyn Delgado, kay Rosel Heroche, Mark Lasaraga, Denmark Treaty of Australia. Bawas Denmark lang tawagid. Si Denmark is protecting the interest of the Filipino people from mayara sa pirmi ginabais sa programa ASPIAC nga daw makapili, no? Or lain ang ilatono. Also to Annalyn Tinyala, shout out to si Annalyn, to Eileen De La Cruz sa First District, Sally Sobrepeña sa Chicago. Ambot din mong Sally, I have received your kagabi sa din ka sumong nagpuli ka Chicago. Also to Philip Templanza, ay Bobot Naveros Montealo of Niagao, kay Nunoy Francis Basco of GMA, and Ma'am Florence Quirol of Toronto, Canada. Damo nagalantaw sa mga sagwa nga Banway ang National Nation. Francis. Well, ang Pututan subong amo ang isa ka fast growth developed municipality, first class municipality, kag amo ang Christmas capital of Western Visayas. Kag gina-consider ini nga potential nga mingin syudad ang Banwa sa Pututan. Kag isa ka Banwa, ang kriteria nga mingin syudad, number 1 amo ang income, number 2 land area, number 3 ang population. Pamangkot SB Paolo, ang Pututan bala, of course, ginadayoton liderato Mayor Adi Lazaro kag sa bulig sang Sagbiyang Bayan, ang Pututan bala mahimo nyo nga isa ka syudad kag ang nga mangin syudad. Well, actually, ang nami abi sa Banwa sa Putotan, and I've always said this sa iban ko, ginasunod kong iban ko nga mga imaw nga mga SB sa iban nga Banwa, kanami sa amon nga Banwa kay ang pagplastar bala ang amon nga plaza mismo sa tunga-tunga gid sang amon nga town, which means that wala sang barangay nga that is not 15 minutes away by motorcycle sa Banwa. So those syudad lang ang amon nga pagplastar, kapin pa nga wala kami bukid. So kanami, however, may ara kita sang difficulty, I think, nga ma-face sa pag-establish sa Putotan bilang isa ka syudad because may hard limit kita in terms of the land area. Land area. Land area. Just like iban man nga mga lugar nga gusto nila tani maging Banwa, maging city, there is a limit be. I cannot recall kung ano ang limit. I just understand that this has been a discussion that has been recurring over time. Kaga nagahambal sila nga ang problema abi Kaputotan is that kulang siya sa land area. Kung ara ang mina sa amon, amon ang ginasundog ba o ara ang dingli sa amon ti pwede galing ti at the same time. That is one thing. The other thing I think that would be one for a question is I think it's not only on the leadership, no, but at the same time it's decision man na sa aton mga pumuluyo kung gusto nila maging syudad or hindi. May ara man na siya consequences abi kanami nga tawgon ang Putotan bilang Putotan City, that may consequences man ina sa aton nga taxation, sa aton nga mga sa aton panggobyerno, sa aton man nga mga
paano naton nga ang pagpadalagan, no? So at the same time may mga concerns man siguro and pamatian pa naton ina. Ako personally I would prefer nga tun-an pa anay. It sa ako I would not pretend nga kabalo ako sa tanan nga mga factors that would make a city, no? But I feel that it requires further studies, and then it also requires a lot of consultation with the stakeholders naton, not only the business sector, because I'm sure the business sector ang mugid ang gusto, but at the same time ang mga hasta ang tanan gid ang kubos, ang mga maimol kilala nato na sila nga ma-represent, no? Para malaan naton kung anong impact sang pagiging syudad sa ila man nga pangabuhi. Kag ang Banwa sa Pututan subong, amo ini siya subong ang soon regional center sang duha ka mga dalago nga government agency, ang PDEA Regional Office nga lindi support sa Pedro Halino ni sa Pututan, may duta na ginadira, kag ang DPWH Second Engineering District Office nga tungod ang sa Dumangas, kag ang iban ari diri sa Pututan. Kamusta na ini subong ang PDEA Regional Office ibutang sa Pututan, kag ang DPWH Second Engineering Office? Yes, I'm happy to share that ang PIDEA naton kabay pa kapin pa nga of course subong dumi reports naman kita nga naga-amat-amat naman ang droga. Of course these are wala pa namon na validate, but at the same time happy kami kung headquarters ng PIDEA rin sa Banwa. Yes, As far as I know sa Pututan may ara na kita dogin earmark nga lupa para sa PIDEA, so that is okay. Ang aton naman nga DPWH, which is the Second Engineering District, which will serve the 3rd District of Iloilo, it's we are in the process of purchasing land. Dira sa Banwa may ara kami na identify nga lupa, galing may ara pa kami mga technicalities nga that the council and si mayor, the legislative and executive are working together para ma-overcome. Amo na ang ginahulat-hulat ni Kong, no, nga gipangayo iyang amon commitment nga i-pursue gid ang pag-purchase ng lupa para may mahatag kami nga I think it's 1 hectare bala or 2 hectares ng kilanlan sang aton nga DPWH Second Engineering District. So kabay pa kung madayon na kaya nakabutang na ina sa bill ni Kong Nonoy. We hope that, and ang nakabutang sa bilya Sir Peter is sa Pututan gidibutang, no, may naka The creation. Yes, creation of the Second Engineering District, and ang location didto gid sa Banwa sa Pututan, so hindi na ina maislan. So ang amo na lang counterpart dira is mangita gid kami sang lupa para ihatag sa project ni Kong, no, kag sa aton mga DPWH. I think there are other things pagid gani nga I'm happy to say nga ara nga nag-abot sa tiyempo ni Mayor Adi. Ang first, the other thing is may ara kita sang DSWD nga warehouse, regional warehouse nga ara na inaiya, ara lang sa Banwa. So dira na i-preposition ang tanan nga relief goods sang DSWD didto sa aton Banwa. Kag malapit lang kapinpak kami nga Banwa, dali mabahaan, no? So may ara na kami sang DSWD regional warehouse nga ipabutang didto ang DSWD dito na i-preposition ng goods in times of calamity gani kadasig lang mag-respond. Ako mari naman nagaboto ti basaon ta na yan do mas masunggod naman ni Cruz, hindi ni artista mong bisita. Si Paulo is not an artist, Hindi mo siya si bisita. Paulo Piulo. Shout out na sa katuwang naton sa media, no? Robert Pacardo, kay Noel Somes, may nephew, pulis ni siya. Andrew Guardapi, also to our great columnist ni Robert Bego is watching us. Jay Jimenea, Irma Adordorchua Baniway, Claire Garcia, Victor Disida, SB Birds Alcantara, Adilantar. Ang tagahaniway na. Birds, okay lang. Amigo ay ilik mo ni Paula. James Tabuada, sa ato nagyang gina. And Pearl Flores Mombil. Also, ipangutan lang nyo. Edith Leo Perlan, Texas is also watching us. Di ba kita mo na di sa ginawa lang mo. Now, ang mga kot kita kay SB Tirador, no? Are you still single or do you have a family of your own? I'm still single, Sir Peter. Damo na magiging ni karon. Soltero pag lang si Paulo, no? Damo na apply first lady.
mga it's not too personal. Pila pala edad mo nga na-intra ka politika? Pag intra ko sa politika, Sir Peter, I was 28. But now I'm 30 years old already. Recently, nag-turn ko 30 sa November. So, ano na may edad-edad naman siguro para sa amon do nag-ano naman. But still young. We believe that we're still more to do. Yeah. Good morning mga Attorney Robert Marco, no? Ang Municipal Administrator ang Banwasang Pututan. Good morning, Attorney Robert Marcon, Municipal Administrator sang Banwasang Pututan, Iloilo. Okay. So, sa subong nakita naton do supportive gid kayong congressman si Congressman Nonoy Defensor, no, Lawrence. Supportive sa kayo sa Banwasang Pututan. Ano ang mga may mga proyektos bilang halin sa opisina nga para sa inyo Banwadra? May ara bala ka man istoryan? Actually kadamo gid sang ever since ang first ko pa lang nga tapak sa wala pa ko gani ka gapadalagan, no, ano pa lang kita nagkapakilala. Sa first pa lang si Kong Nonoy already grabe ka supportive gid sa Banwasang Pututan. Every email sanda ni Gov Defensor, no? Magulang niya. Oo, ni Gov Art. Tanan naton nga mga barangays ginahatagan gid sang proyekto. So I think I'm happy to say that I think almost 50 complete na nakahatagan na ni Kong sang atop ang tanan nga barangay. Gadugang kita sa mga health centers care of Kong. Si Mayor ginahatagan man sang mga dalan nga ang aton kabarangayan ang gahambal gina si Kong Nonoy nga hindi siya gusto nga mga kabataan magakadto sa eskwelahan nga nagalapak sa lutak. I believe that dream is slowly coming to fruition. At the same time, along with Uswag Ilonggo, partnership gina sang Uswag Ilonggo, no, with Kong Nonoy, Gov Mayor Adi, dako gid ang bulig sa Banwasang Pututan. We recently refurbished ang aton nga Cordero Gym sa Banwasang Pututan. It's an activity center. May plano nga i-refurbish man ang aton nga Astrodome. Ginaplano pa lang pero makita mo gid ang handom sang Uswag Ilonggo kay Kong Jojo ang kay Kong Nonoy dito sa Banwasang Pututan. And we're very happy to say I think kami gid ang nagpasimuno, kami gid ang ginhatagan sang special nga first. We feel nga kami bla kung sa bata bala Tito Peter, kami bla ang subang, no, ginuna gid ginhatagan kami sang bag-o nga munisipyo ni Kong Nonoy. So dako gid nga pag-alsa sa moral sa mga nagaubra sa Banwasang Pututan because of Kong Nonoy. And we're very very thankful for these things. Thank you kada kay Congressman Nonoy, no, Defensor. Well, as Sangguniang Bayan member, your role is being a legislator sa inyong Banwa. Do you have any resolution or municipal ordinance nga sa ulo mo nga gusto mo nga iobra para sa imong Banwadra sa Pututan? Yes, we believe that being a legislator, of course, you're writing ordinances, you're writing laws, you adopt some of the national laws, gina ano naton. But at the same time, it's not just limited to that. It's because you are creating circumstances with which ang aton nga mga kasimanwa mag-succeed man. May ara ginaplano subong sa Committee on Education under sa kay Committee Chairman J.R. Pasuelo. Imaw kami dira, no, nagsulat kami sang ginpasimunuan niya na una siya actually pasa sang ining ordinansa. I was late by a few days, but it was the same ordinance, no, and so we're working together on it along with everybody else in the Committee on Education, si SB Kirk, si SB Donna, si SB Lito. Mga amon nga is ang BHW ordinance tani nga mahatagan sang additional nga support ang aton nga BHWs allowances because we have roughly 1,000 BHW sa Banwasang Pututan, and at the same time we know nga ang ilang paglibot sa mga kabarangayan, ang ilang pag-service kung kaisa ang ilang mabaton tamang gid kagamay. So ginatingwa namon nga kung ma-fundingan ini kag ma-approve sang Banwa nga ipasa namon ining ordinansa, ang BHW ordinance. Nakibatagan kung concern mo, Paulo, no? Allow me to call you Paulo. Nabatigan kong concern mo because your father is a doctor. Nakita mo ang concern mo sa health sa imong mga pumuluyo dira sa Pututan. Pili nga mga pila sa mga kabilog ang number sa inyo mga barangay health workers? 1,000 mati ko? Oo, nearly 1,000, no? I think it's between 1,000 to 1,500 gani, Sir Peter. Bamos 50 man kami ka barangay. So damo gid kami asang BHWs.
So the funding of these people na so nga organization is comes from the SWD lang or It's from the barangay. Mo ang BHW is ginakabig silang volunteers. volunteers Yes, sa dito. so ginataga na sila sang allowance monthly sang aton nga barangay. Kung kaisa depende man sa setup gina-counterpart ni na sang RHU. Pero admittedly everybody knows nga medyo makulang-kulang pa. Amo na gintingwa gini SBJR kag ginabuligan naton nga hopefully mapasa siya by the end of the year before the end of 2024. Dako gid nga nakita naton bi ang isa ka why successful siguro nga aton pag-quarantine kag successful man ang pag-roll out naton sa vaccines. Dako nga bagay nga aton nga mga grassroots naton nga mga personnel, and these are actually the BHWs. Sa inyong annual budget may ara sila dra nga share ang Yes, bali part na ina sang mayara na sila share sa annual budget because ang barangay mayara na sina sang allocation para sa ila. very good no. So other than sa mga health workers ninyo, halimbawa, tinakita natin, gawa trabaho sila eh. How about sa education dara sa Pututan? Paano mambal mo sa K-12 nga gidugangan sa 2 ka tuig ang pagtrabaho, pag-eskwela sa batayan, kag perwisyo sa mga ginikanan? Anong pagtanaw mong epekto sa edukasyon ina sa Banwa sa Pututan? Very contentious issue ang K-12. I know there are people who support ang K-12 nga program because siguro lain man ilang anggulo no. At the same time there are those nga sa very practical kung hatagan naton sang voice ang practical voice lang mabal kita nga K-12 perwisyo gid man because obviously 2 ka tuig pa ang dugang sa aton nga mga kabataan sa pag-eskwela where they're able to tani ang 2 na ka tuig ara na sila sa kolehiyo no, or kung hindi gani maka-technical sila okay na sila. But on the other side, I think it comes ang approach sa K-12 is mas ma-appreciarya na sa mga tao nga may ikasarang kay tungod nga that allows the children to have more maturity before sila mag make decisions sila pangabuhi kung ano kurso ila kuhaon. Mas more technical ang ila nga ma-learn, mas more specific sa track nga gusto nila. Kaso lang whether we like it or not, the majority of people sa aton nga hindi lang sa Banwa no but sa bugos gid nga Pilipinas hindi sila ang ginatawag naton nga may ikasarang pa sa extra nga 2 years. Abi ko ani nga decision ni Sara Duterte na wala man gali. Well, sorry to disrupt sa atong programa no. Pinagasulod ng imong mga viewers no. Hindi tan antes ko yata kay Francis. Shout out ta ni Carmel. To Primo John P. Poiminia Centramuros, taga din mga Ilonggo man galing na dito lang bla. Marilo Moy. Shout out to Simo, Pangapiksyo. Bawaris Pangapiksyo lang tawa. Lino Duarte, Marilino, Gregor Gilas, John Derbingat, Jake Conlo. Kung mga tao sa lilo mga politiko ni. Charles Lau, para Charles, good morning. Efren Soberi, and Johnny Lakatan. Damo pa di kasulod to, hindi karoon lang tingbon talang karoon. O Francis? Well, si SB member Paulo Tirador bilang public servant, accessible ka ba sa tao? Pwede ka makatuan sandiin sa opisina sa balay mo, siyempre may limit man ka mo, pero being a public servant 24/7 ka no. So ano oras ka nagasulod sa opisina mo kag ala kada adlaw di para sa ibang nga mga SB member nga konsisyon ng nga adlaw nagakadto kag luwasin ha hindi mo na makita sa opisina kag kung katuwa mo sa balay wala dira sila. Nagapasalamat kami gani kay Kong Nonoy kay kinatagan kami sang bag-o nga munisipyo sa third floor sang Banwa sang Pututan sa munisipyo dira na nakabutang ang tanan nga opisina sang aton nga mga SB members. So ako I think I'm there every other day kung wala ako sang as much as possible kung wala ako sang iban nga appointment nagahapit gid ako sa opisina tapos nagabilin gid kita sang aton nga sekretarya dira na gina-access subong gani ang aton nga bulig para sa mga party list ga-access man kita sang bulig naton sa DSWD dira na nakabilin na tanan ang akon dayon nga messenger kag phone open gid na anytime nga ginagatawag akon nga mga kilala sa barangay mga barangay kagawad nga may kinahanglan subong kadasig na gani kitungod nga may messenger amo nang gina-advise ko sila kay kung kaisa kung alang-alang pa lang ang request hindi sila na magkadto sa opisina kundi istoryahan na muna na sa messenger or sa tawag para pag abot sa opisina dire-diretso na ang papeles nila. Na ang iba lang kung drive to ni Francis kinamo abalo ka buot silingon niya nga may mga politiko nga magkampanya kasinggitan butuhan ninyo ako kaya ako madali palapitan
Galing pagdaog ya, mabudlay pangitaon. Ay, hindi. Ang ba mo ang kilanlan nga daan, you have to be able to manage expectations as well. Kabudlay man magsinggit, nga adlaw ara ako sa opisina. Kaya imposible ina para sa isa ka SB member. Ang mayor gani, di makatiniri sa opisina adlaw-adlaw. Amo man ang SB member, diri sa Banwa, sang Pututan. Happy gid ako actually to say that hindi lang ako, hindi lang a few but almost all SB members nagalibot gid sa barangayan para kada may ara sang okasyon or sa may imbitasyon ginakadtuan ginanamon. So if wala kami sa opisina, may ginaadtuan kami nga barangay. So amula na nga akon nga maano nga hindi makukambal nga every day ara ako sa opisina or every hour ara ako, but at the same time accessible kita permi. Kagala mo gambala nung Peter ni si SB member Paulo Tirador, potential nga mangin pwede man vice mayor lang anay, pwede man mangin mayor, pwede man kuno gani congressman, kag hasta sa mataas nga higher position sa politika. Ang pamangkot SB member Paulo sa 2025 re-electionist ka, no? Yes, I'm a re-electionist. So ang first priority mo, you run again for re-election being SB member. Kag kung may pwede mong kakasakad dason sa SB, pwede mong kaka-vice mayor, pero do wala pa na sa imo bungog, depende na sa tao. Mo actually kiti ginahatag man lang sa aton ng 3 ka tuig. So I always say that ang 3 years ginahatag lang isang tao sa aton. Depende naman kung after 3 years kung feel nila ang aton nga performance, kung ihatag nila sa aton na another 3 years mambal sila mo naman ning posisyon ng gusto namon para sa imo. That's one consideration. The other consideration of course is the leadership man sang Banwa, kag sang province, kag sang 3rd district. Kung ano man ang advice or ang gusto pagplastar sang aton nga liderato sa tercer distrito, gina-consider gid naton kung ano ang gusto nila. Kumambal sila nga dira ka anay, gusto namon nga mag-ano ikaw sa konseho para mabuligan naton ang aton nga kasimanwa mas effective kay dira. Tiya mo na ang aton nga i-try nga obrahon because we consider everything. We want it to be a conducive environment. Kung saliin ang mga liderato sa babaw ko, no, nagapati man nga hapos ako istoryahon, kag hapos lang ako pasundon sang anuman ang program sang party kag sang anuman sang liderato sang tercer distrito. So happy gid ako nga in the meantime I'm 30 years old, do kabata pa man siguro. It's good to say that there's no need to rush anything. I always say my journey in politics may be long or may be short. First time see. And first term. So there's no need to be presumptuous about certain things. O basi malay mo sa 2025 kag kami election, mambalya si Vice Mayor Tumpin Pina Florida, ang Vice Mayor sa Pututan Ilo. Paulo, ikaw naman di sa lugar ko, kay mabalik na ko sa private life ko, kay kagi naman ako Mayor, SB, Vice Mayor. So basi pa gusto niya ka, okay ka man? Ako ready ako for anything. However, at the same time, I respect gidi ang leadership ni Vice Mayor Tomas, anay mayor. Halin sa una, wala gid kami nagbaya mo sa iya, ang amon pamilya. Tiyo ko man na, actually lolo ko na siya, no? Pakaduwa na siya sa akon nga lolo. So very happy ako to say that within the confines of the legislative or sa amon nga mga councilors, we work on our relationships, no, ang amon nga dynamic. Hindi man siya perfect, kung kisa may mga disagreements kami, but at the same time I'm happy to say that it's a workable environment kung sa diin everybody has been allowed to be able to do what they feel is ang ilang mandate nga ginhatag sila sang tao. So ginhatagan man kami at least to a certain level freedom ni Vice, but at the same time ginagiyaman kami kung ano kami dapat kadasig o ano kami dapat hinahinay. So depende na inaiya sa panawagan or anong mga desisyon nila. Ako in the meantime, while wala pa ako nakikita sa desisyon sa iban, kaya hindi man ako na makambal para sa ila, happy ako to run for re-election. Kabilib man ako kay Mayor Adi Lazaro, despite nga yung mga SB is coming from different political colors, pero may unity sila ya. Kung ano mo pangayuon dira in the good of the Pututan town, si Mayor Adi Lazaro bisa dito ka sa piyak kontra itong ginapinan mo, pero ginakonsider niya ka nga upod sa public service, upod sa serbisyo publiko dira sa Banwa, sa Pututan Iloilo. So kamusta ang inyong working relationship dira sa aton pinalaga nga mayor sa Pututan? Actually, that's right. We're very thankful actually sa
sa kay Mayor Adi, kami nga mga konsihal. I believe I can say, because na-express man isang iba na konsihal, no, that at least in terms of working relationship with Mayor Adi, he is the type of mayor who listens to the council members. Wala siya nagambal nga, Mayor ako ako lang niya diretso, kundi nagapamatigid siya sa amon. It takes two to tango though, and at the same time, because Mayor Adi is conducive man sa mga opinions sa aton SB members, I would also like to give credit man sa aton nga mga fellow SB members who are, let's say, hindi kami upod sa ligan ng eleksyon, or basi hindi man kami mag-upod sa sunod ng eleksyon, but wala gid sila yan nagapugong, wala gid sila yan nagapangabalabad, no? Wala man sila naga-argue or naga-kontra sa aton mayor, kundi gani naga-suggest sila para sa anong mayo sa banwa. That's why nga, when I say it takes two to tango, pwede man na sila mag-amuna bala, Tito Peter, pangabudlay, maging toxic, pero actually, very far from it. I can really see that, I'm happy to say that despite hindi man sila miyembro sa amon nga partido, basi mo updanay kami sunod or basi hindi man, happy ko yang ara sila dira, kag you can really say nga pwede kami at any time makahagaday, magkapi kag magchismis tanan kami nga mga SB member upod sa kay mayor. Ang SB members ng Pututan Iloilo elected with the Liga ng Barangay and SQ Federation, pulo kong kabilog to? Yes, that makes it 8 councilors plus 2 ex-officio members. Oo. Pila kabilog ang opposition dira nga nagdalagan hindi under sa partido ni Mayor Adi Lazaro? If I can recall correctly, under some ang balaan ko lang nga nagdalagan nga nagdaog under some previous namon nga lineup was tatlo kami. Tatlo ka mo? Tatlo kami. And then 5 dayon ang under a different naman nga banner. Okay, number 1 da si SB member Grislim, sa piyak na siya. Subong upod naman siya ni Mayor Adi Lazaro, pero ang inyo dala pag-uplan ay without any political Yes, colors, mayo, no? Yeah, I would Hindi pa sa say, ibang lugar, bangigay. oo, I would say that ano man ba sila sa piyak or Kadto sa sa kay stansyaw, nakabati man ito ako. sila. Oo, kabati man ako. At sa amon niya, let's say fluid ka tama abi. Because you feel like may understanding. There may be personal things behind nga hindi siguro kaupdanay kung kaisa, but when it comes to work, ako coming from balanta man medyo basi man ba kita naive ako, no, kasi of course first time ko magkadto sa magsulod sa ano, pero wala gid ako nag siling mga ay do kalain na diha, do hindi niya mo ni expect ko, some coming from an ideal point of view, do nakita ko nga despite not being previously in coming from the same lineups, that basta sa konseho do isa lang gid, oo, katawahay gid katama. Ambal mo, 5 na kamong partido ganyan ni Mayor Adi Lazaro, kag ang tatlo is coming from different parties. Other side, tatlo kami, 5 sila. 5 sila. Subong ang 5 daw nagsumpa man to sa partido federal. Nagulupod ka mo to? Well, we understand daan nga ang pagsumpa sa Partido Federal. Oo, nag-ulupod kami to. Not everybody was there, but at the same time, we understand nga ang pagsumpa daan sa Partido Federal is not a kona, no? It's not a candidacy para under sa Partido Federal. However, it is a mark of support. Kay ang sigurado ko gidya bisan hindi kami magpareho partido, ang sigurado ko gidya suportado gid sang bilog ng council ang aton nga gobernador. Kag ang gobernador nagpatawag sang mga konsihal, mga incumbent officials sa banwa sang Pututan and sa iban man nga mga banwa sa tercer distrito kag sa iban nga distrito nga magsumpa para mag-support sa program sang aton nga administration. And bilang regional chairman man si Gov Art, dako gid nga bagay nga ara kami didto para mag-support sa iya kag mapakita, ano, nga kung ano nga programang sa babaw hapos mag-cascade diri sa dalom sa amon. Sa incumbent SB members ng Pututan, kita to si Mayor Adi Lazaro, si Vice Mayor Pina Florida, kag pila ka mga SB sa outtaking sa Partido Federal. Pila ka mga incumbent SB members ng Pututan ang nagsumpa sa Partido Federal to? If I'm not mistaken, I think mga 6 siguro. Ano? No, wait lang. 8 out of 10. Okay na, majority na. Nung Peter? Sabong yung natural na ng mga political butterflies, no? Pero ang tanaw kay Paulo, he has the academic proficiency and managerial capability to rise above his present level. Sabong, hindi kaya yan. But my question is this, damo siyang katanong, sabong karoon talang basahon. Ang sa subong Paulo, have you noticed the trend among young people
doon na dula ang respeto bala sa mga katigulangan naton. Doon lipat magtawag mga gabi, mga aga. Doon wala lang, oh. Is this caused by the present system of education? I would say it's possible that may ara kita sa kakulangan naman sa aton nga education system, but I would also like to think that it's because man siguro sa overexposure man sa social media. Yeah. The young people are very lucky these days because though makita nila sa una ginakapkap mo pa kung anong opportunity sa ngara para sa imo mo, subong kadamo sila bisang mga inspirational or mga lessons nga na-learn sa online, no, mga stories nga nabatian, success stories, and they feel because sang tanan kita nakaagi man kina siguro, no, coming of age, you feel nga the world is your oyster and mahata nga everything is for you to conquer, no? And siguro sa young people na mistake nila ang ina nga overconfidence na naging kung kaisa siguro may arrogance man involved dira. But I always say to the young people nga hopefully may nagapamati subong that you have to temper man ang aton nga kung overexposure to these things without without proper perspective leads to bad things, no? So kulang siguro kung kaisa man sa perspective kag sa humility ang aton nga mga kabataan. Yes, kayo isa ka kasubok pamatian ba may isa ka bata, madlagita nga babae pag ato ma-approach na nanaya, balin sa eskwelahan, maguton sa bago ka lang nabot, malakat yan naman. Masabat bala sa iloy nga, nagpalapit ko si Mumi, hindi para maglisensya, kundi to let you know nga may katuan ako birthday party, basta magabihan ako. Yes. Doon na dula ng respeto na tawag. Medyo liberal na ang tawag Yes. abi subong sa mga Probably kabataan. because of mga cellphones, mga... Yes, a little bit more westernized na ang aton nga mga philosophies. Sa mga kotse mo, do you agree nga sa isabi ka bagay kay magsilingit ang education begins at home, no? So kadtuan tang eskwelahan, do you agree nga ibalik naton ang good manners and right conduct nga gintudlo sa aton na una sa elementary pakadto sa ka? Yes, I believe kailan na ibalik. Not only ibalik, but I believe it's there eh. Ang GMRC ara nagin man na sa programa sa but I think kailangan siya Tutukan mo. modernize also in such a way nga hapos ibaton sa mga younger generation. Mga younger subong at ito medyo opinionated na gid katama. Expose man sila mo sa mga ideals sang siguro sang makita man nila sa western world or sa nga may mga idealism sila nga ginasunod which is in a way correct, no? Respect of rights, dignity, even with ang siling naton ang aton nga mga kaupod sa LGBTQIA+, these are things that are mga issues nga nagabunggo ginaya ang liberal kag ang conservative nga points of view. Ang aton nga GMRC is how do we build people of good moral character but knowing that this is the information or these are the leanings that they have, no? Because they're not wrong, but perhaps sometimes the approach lang nga to be more respectful also of adults because ang aton nga man nga mga katigulangan are products of their time. Yup, isa result pa ibla sa eskwelahan, no, sa education naton, discrimination among graduates. Mayroong maalam sa kapabli siya, pero hindi siya kakuha sa posisyon, hindi mapungkuan because there are applicants nga nagsaka because of political expediency. Sa pamulitika, maalam ka to pero hindi pagkuha mo do exam, pasar ka nga siya to aging pili. Pinulitikara gyapon. So, ano mga protection matag naton sa mga maalam taga-graduates just in case magpalapit sila si mo? Because I know you know how to answer that eh. Yeah. So going back anay sa istoryahan naton kay no, that's actually I think that is why kung kaisa nga mga kabataan man are very strong and forceful because they really believe in equality of opportunity, and they also believe in meritocracy, no, rather than say nepotism mga ginatawag naton. So that is why nga kung kaisabi ang confidence ara gid sa ila but hindi ta gid makuha nga may ara gid kita sa mga sistema nga ang tawag sina gani utang na loob, no? Amo na nga gina-pursue pa ini nga mga ginapasulod ang mga kung kaysa hindi man sila deserving or they are a little less in terms of criteria, passing lang sila pero may nag-apply man dito nga mas mayad actually.
I cannot speak for the decisions of other leaders because sometimes the decision is theirs, right? Ako nagapatigid ako sa ginatawag nga meritocracy. If of course if mayara ako sang kilala, mas familiar ako sa isa ka tao, and I'm more familiar with their personality and character aside from just the paper nga ginatawag nga ilang kung ano sila kamayo sa papel. Definitely that is why nga pilion ko na siguro. But I can just assure that when I am appointing or letting people or hiring people, nga we try to balance everything from character, attitude, not only connection, but ang ilaman nga tinapusan, ang ilaman nga abilidad. Kaya dako gid na nga bagay, importante gid na sa isa ka organizational integrity. Well, nantos kaya taga Francis, no? I'll shout out Ted Calvo. Malo di mo, baka layo sa malo paglabot pa di ang alan ba. Mario Madhayop, Japan. Japan ilang taos po sa aton, taga-uton ini siya. Jose Pineda, La Paz. Robert Carillo. Joming Erasmo. Tami Gumban. Ramon Munsik Soliano. Good morning, Munsik. John Mundihar. Pablo Nava IV. Doy Binser Kausing and Rex Banse. Damo politiko ilang taos mo subong Paulo. Daw na-attract sang imong style dire pagpungkong pangambal me. Actually, saludo ko ba? Di ba inasis Dr. Louis Tirador bata ay naka-guest akon ba? Malam Louis, congratulations. Abi Francis. SB member, no, kagnong Peter, in one country, locality, or any place, the most important thing is peace and order. Kung wala sa mayo nga peace and order, wala sa investment, magamo ang syudad, wala may makadto nga mga bisita. Ang pututan subong, kamusta ang peace and order dira? Kamusta ang suporta nyo sa inyo local policeman, sa inyo banwa? Kag, ano ba may mga criminality gang, may mga illegal drugs pa dira sa inyo banwa? As far as I know, and based on the latest reports man, criminality is not very high sa Banwa sa Putotan. Okay, In good. fact, part man kita sa Municipal Advisory Group sa aton nga PNP, we are happy to say nga mas dako pang problema naton with vehicular accidents sa Banwa sa Putotan kaysa sa mga criminality. However, we cannot also prevent kung kaysa mga personal nga mga issues within people that leads to violence, right? That is why I believe peace and order is always just a picture in time. It's always just a show kung ano ka mayo ang sistema nga gin-organize naton, hindi lang subong but in the last several administrations, no. And of course also the educational system naton. The more that we deal with these circumstances, the more we improve the circumstances with which people live, the more criminality will be lowered. So subong happy ko to say that at least organized crime sa Banwa sa Putotan, hindi siya rampant. Of course, nakakita kita sang mga reports, no, kapit pa kung may mga ano ni gani buy bust. May kung isa madalagid ang ngaran sa Putotan, do hindi gina maisla na lin sa una before pa lang sa time ni Duterte, ni President Duterte ara na ina. However, at least gina-monitor man sang aton nga PNP, bag-o man ang aton chief subong, ang sang ligad ang aton nga chief mayugid. We were really satisfied with the performance of Police Major Roy Tayona. And subong we have a new naman nga amon nga chief, no, si Police Major Pabalan, no. Halin siya sa Santa Barbara previously. So we're working with the relationship with our PNP. Mayara na sila sa mga campaigns na gina-launch. Doon ako sa una sang ligad, may pa ina sang kada barangay nagakadto gina sila para mag-seminar sa mga kabataan. So these are the little things that will help in the long run, no, reduce the criminality sa isa ka Banwa. Ang Pututan LGU, luwas sa gasolina nga ginabulig nyo sa ato local police dira. Ano ba gid ang nabulig sang LGU sang Pututan sa ato local police force na sa inyo Banwa? Well, for example, may mga programa kitabing ara siya gina-counterpartan man sa Banwa sang Putotan of any LGU. For example, not only violence, we have gender and discrimination, GAD, no, violence against women.
gina-counterparta ni na basta mag-request gani ang PNP sang resolution or ordinance para mas ma-empower sila sa ilang nga pag-enforce ang aton nga mga layi ginapasugtan gina na wala ginabalabagan. Kagang second dira is kung ano man nga programs ang ginapatawag man sang aton nga municipal advisory group, no, ginasunod man naton sang ligad gani may ara kita run against drugs ginhiwat sang banwas sang bulan to sang February, no, in support na siya sang aton nga PNP. Okay, madamo nga salamat SB member Paulo Tirador. Kag may plus report si Attorney Didoy Dusman daw confirm na nga muna ang magiging regional director sa Land Transportation Office Region 6. So congratulations kay Attorney Didoy Dusman, ang atong bag-o nga LTO Regional Director Region 6 nga nagbulos sa bag-o lang nga nagretiro Attorney sino gani? Eric Si Eric Taralgo. Tabaldo. So congratulations, no? Anong Peter? Anong mahambal mo subong sa aton kapulisan bala no kay subong daw kay sa una I would like to recall abi sa panahon ni Duterte gintagaan niya mas mataas ang budget sang pulis sang sa mga mistra kag sa mga ano naton sa education do nagbalis kalayo gid. So prowerto ang poll ginkuhaan niya ta major problems. Wala anta major nga problema, mga major why na puro general problem na atong problema. Now, sa panahon ni President Bongbong Marcos, how do you find sang iya nga pagdumala sa aton nga pungsod? Do you consider him far different from President Duterte or? Well, ba mo si President Duterte, ang iya decision making comes from iya man background abi. No, si President Bongbong also comes from a different school of thought siguro in terms of approach. I don't think I can really pwede ko ma-assess ang overall effect niya, no? So, sa subong nga tiyempo, but I can say of course nga siguro sa lain gid dito sa una ko'y may fear nga ginabatsyag ang iban nga mga organized crime had fear, organized crime had may because of the style man no again gamit sa previous administration. Subong the current administration I think is a bit more modern in its approach, less how they call it, more conventional siguro no kay tamaan gid ka unconventional sang style ni President Duterte sang ligad. So it's good because I think now mas more may respect gawa for the ano na ganit tawag Sir Peter hindi man siling mga rule of law pero ang pagpasunod bala sang aton sequence man bala sang pag-execute sang aton nga mga programs kag anti-crime naton nga programs pero at the same time siguro lantawon natin kung kakabagay man sa culture sang aton nga mga criminal gangs nga daw wala sila siguro nahadlok sa amo na nga style. Kasi una isa makita ko, that's why I work hard nga mabalik ang Miranda Doctrine sa aton kapulisan. Panahon ni Duterte nakita ko why na pagdakop si mo yan kung sa matiruan daw we use sa iya panahon they're using the rule of force rather than rule of law. So ginsagad ko panduap sulat ala pa sa programa ko balik ta Miranda Doctrine respetuhon tang rights ng sa katao mabalaan niya sa laya kadiretso ya. Sumayos mong balik mga pulis tas mong daw mayo na no makita mo magdakop sila ra ginaliwat. So sama nakita nato nga dapat may disiplina man naton kapulisan kag na disiplina man nga nagabag-o man sila. I'm happy for that. Yes, ang madugang ko lang da Sir Peter, I think it's important kidaan nga ang aton nga mga kapulisan is knowledgeable of the law. Because kung hindi kita knowledgeable labi magdakop kita ti amo na ang pinakahapos nga obrahon ang style man sa previous administration, di ba? But if we are knowledgeable, kabalo kita mag-build up sang case and I believe most of our policemen do naman, no? It just requires a lot more patience, medyo mauti lang gid abi. Yes, but I think that is part of the knowing no the rule of law. Kasi amo na nakakonsildo na damo pagyapan ko sa door. We noticed that. So very thankful that the PNP is trying to clean up us sa mga skalawags. Thank you. Jack Wang kita. Matay mo mi gabja. Well, ripagido is disrupt man yung programa na Paulo. Shout out to Mas Shelby. To Ernie Pural, kapitana.
Stephen Enriquez, Kenneth Sanchez, SB Grace, Parinyo Lim. SB, mayang agalang. Sa kapuli, kanali sa Boracay, nami bata dya. May Kagbay, to Arnold Jim, Maria Eminia, Robert Pacardo, from Bacolod, Bogolantaw, watching from Bacolod, Joey Osan, and Melvin Sorongon. AC Eminia is also watching us. Kadamo siya lang, si mo, mayari pagin lang ata nato, no? Claire Garcia, marino mo silang, damo na. Well, sa nakita natin sa pagdumalahan sa aton nga banwa, sa aton nga, not sa national gidabi. Duging tagatsin ako nga diverang local government units sa pagdumala sa iya mismo saran. Di ba nakita tayo na. Ano ang maambal nimo sa relasyon sang aton mga pamulitika bladri sa Iloilo, pamulitika sa Kapitolyo. Ang ano malantaw ni mo dira, may mabangon ba lang ang mga posisyon para magbunggo sa aton nga incumbent governor nga mailis naman ang bago nga pagdumalahan? As of now, though, wala man ako kabati kung ano man ang balita dira sa dalagan sa pagkagobernador kag sa pagka-vice gobernador. So far, though, I hope mga wala man kontra si Gov Art. Ako ya taga tercera ko, so nakita ko man ang ilang the way sila nga nag-govern no sa aton nga probinsya, and ako very agreeable, very supportive gid ko sa iyang administration. So I hope nga wala, but hindi man kita na makadesisyon para sa mga sa babaw no, sa mga big naton nga mga politicians dito sa babaw. Yes, so okay, hindi ka ilan na pero as of now, wala ko nakita nga changes though ma-flow ang politika sa province, okay lang, not unless not like Iloilo. Ikaw hindi mo manigar kay diri ka pa Iloilo ka man, pero diri may balay ka mo sa Iloilo, that the politics in Iloilo City is different, far different. Imo Frances, ano ang balmo sa politika sa Iloilo? Ang politika sa Iloilo is non-violence. Dawo kwarta galaga pro non-violence. Ang muna importante, wala di patsanay gid diwa sa ibang nga lugar nga grabe ang violence. Diri wala sa Iloilo. So ang rason nato nga pamangkot kay SB Tirador, pila ka barangay ang pututan, sir? We have 50 barangays. 50. Yes. Sa 50 ka barangay, pila na ang nasiminto from town proper sa pututan going sa sina nga respective barangays? Halos tanan na actually, I would say siguro may ara na lang kita mga nearly 5 to 8 barangays that may ara pa may difficulty that I think it's mostly involved because ang ginagyan nila, for example in the case of Barangay Naga, may ara kita sang problema sa it may be a NIA road, no? So ang ano bala ang approval sang aton nga National Irrigation Administration, ang ano kay access nila dira mo, but more or less tanan nga barangay subong ginadugangan na sa pag-oath taking pagidto sang ligad sa Partido Federal. I know nangayo pagid si Mayor Adi sang additional pagid, I think 7 more barangays are going to be given if approved no sang leadership sang Federal Party nga 7 pagid ka barangays ang pwede madugangan pagid ang ilang nga dalan. Hindi man maubos-ubos, may mga areas nga hindi pa matapos, galing amo na gani nga ginapakitbato lang naton nga tanan makabaton, kag at the same time bisan inano may improvement gid sa ilang pagbiyahe. Sa 50 barangay sa pututan, tanan ni may kuryente na tanan na may suga ni. Yes, tanan may kuryente, tanan may suga. Amo na ang manami lang sa Banwa kay medyo, of course, ang headquarters kay Ilekoto dito sa amon Banwa, no? so ano na lang na karon kung hindi pa na iya mga kuryentihan ng mga amon nga barangay. At the same time, again, wala kami sa barangay nga magsiling ka, babaw pa to bukid. Isa pa ka oras, dua pa ka oras, hindi pa ang habal-habal lang pwede mo ano dito. Tanan nga barangay pwede maagyan sang salakyan. O kag ang pututan daw wala ganyan na bukid nga barangay, no? Pila ka bilog sa town proper? Sa town proper may 4 kita ka ward. But the rest of the towns, the rest of the barangays wala kita sang bukid gid. May ara kita barangays nga ara sa mga hili nga portion, hiling areas. Pero ang infrastructure there so far is at least hindi mo siling prohibitive man sa mga tao nga hindi sila makabiyahe. Okay no, Peter? Kag isa pa
daw improbar gid ang mga pututan na may internet na mo daw mga eskwelahan gani matigo daw ginaangot yung internet sa mga schools. I don't know kung dayon ina no. Pero balang ko supportive da si Kwan sa inyo si Lawrence Congressman Defensor, si Governor, kasi siguro daw ang inyong mga organization sa ang inyong sangguniang bayan daw united man kami daw namin man ang relasyon no. No ka maparele kas mga kwan next election. Yes, Second term mo. Yes, that is the plan nga magpa-re-elect bilang SB member sa Banwasang Pututan. Kung hatagan pa ako sang tsansa. How about your mayor? So may graduating siya or may another term pa? Mayor Adi has one more term. I think he is in his second term now. May ara pa isa no. So imo may duwa pa gid gani. How about the vice mayor? Si Vice Mayor Tom is also in his first term. Nagbalik siya sang ligad sang nagpahuway siya na for 3 years and then nagbalik naman siya bilang Vice Mayor naton. Okay. Now, let's talk about kanana guys madwa sa diyan na ano. Do you think kinibla ang mga kaso sa ombudsman nga masuspend ang isa ka politiko could affect the integrity? Bisip ko ni bala ko ang iba hindi mo na matuod pero tungod naging kasuhan sa ombudsman pagpapadlagan nila do piktado. How do you find that? Well, definitely ang kung may kaso ikaw sa ombudsman or may bisan issue lang gani bisan wala pa ikaw nakasuhan isyuhan na ikaw may epekto na ina no sa imong pagpadalagan or even sa imong ginatawag nga political equity tungod nga people do not concern themselves with the details. It's all about how they see things no ang perspective nila. So kung ano lang paghangop nila kung nakasuhan ikaw sa ombudsman mambasanda basta may grounds ina or bisan hindi na siya naman tanaw ka details basta may kaso medyo may bahid na ina sa imong may stain na sa imong ngalan. So definitely may ara gid ina sang effect. Now, mayo man gani nga kung kaisa mambal na lang isa ka politiko kailangan kasuhan para ma-clear ang name no kaysa sa issue no nga wala ginakaso pero gina-float lang ang issue perme. Or isa lang pumakot ako nga importante no. You heard about this bullying sa West Philippine Sea no sa aton nga Coast Guard against the Chinese Coast Guard. Ano ang paglantaw nimo sina nga other people, other leaders nga sila nga daw dira ma-start ang ginamugid sa West Philippine Sea? Yes. Well, the problem is it's a flashpoint, no? And I think major wars are started with just sa mga flashpoint no. If we look at World War I sa una to ang flashpoint kundi ang pag-assassinate man lang sang isa ka tawo, di ba? Yes. Sang isa ka pang partisan patugan niya. So inner politics tapos naglupok. Amo man sang World War II ang pagsugod sa to ang pagkuha man lang sa Germany sa ginatawag sa una nga Sudetenland no. So ato naman subong may mga certain flashpoints kita. Isa is ang gera sa Ukraine, mayra kita sang flashpoint dira. Which is not only a flashpoint actually na gid siya gira na ginadaya conventional war diri sa aton if we are not careful in navigating both the intricacy of diplomacy politics kag ang show of force man bala may tsansa nga mag-escalate ini no matter how mature countries are or even the leaders are kung kisa ako may panawagan ang mga pumuluy nga magira do pares na bala nga nag-init na ulo mo hindi na mapunggan. So that is why nga kilanlan gid nga we really urge our leaders to make the right decisions. We must not allow other countries also to occupy what is ours, but at the same time to really thread the fine, to weave ang politics kag aton man nga diplomacy para nga hindi man sila mahuyan, wala man kita give up, wala man sang leader nga mahuyan sa ilang pumuluyo, pero at the same time hindi lang kita magira. Pero sobra gid niwas ang mga Chinese dito sa aton yung mga Filipino soldiers dito no. Yes, I think in fact there was a bit of a concern. If I remember correctly last night gani nag-scroll ako nakita nga report nga may mga Chinese warships lapit sa Zamboanga Peninsula nga nag-aagi. Iligan. Iligan Strait mayara na nag-aagi itong Chinese sa barko naman. So nakita natin nag-ambal pang US I have seen sa Google nga last research to nga mabutang man niya sa ila asset ang US dito sa West Philippine Sea. Nagdogay invite na siya yung trouble. That's why kinahanglan sinita ni
diplomatic ka kwan gid, no? Kagdako nga bagay, Sir Peter, I think is ang elections man sang US sa 2020, tulad nga tuig 2024, no, kay dira man nagkasalalay kung anong desisyon man sang ilang nga presidente, kung ano ka hugot ang pagbulig or pag-back up sa aton or hindi in the event of hostilities. And at the same time ginatanaw man nina, I'm sure sang China kung ano ang aton nga ano ka hugot bi, kung si Trump bi ang magdaog or si Biden man gyapo na madaog, ano ang ano nila dira. Francis, wala na panahon. Balik kita sa pututan, no? Kung may mga bisita ka, di ba, foreigner, local tourist, ano ang mayong makita nga bisitahan sa Banwa sa pututan? Of course, ang pututan, Christmas Capital of the Philippines, po kada December lang na niyo Iwag Festival. Yes. Kag may kapistahan, luwas yan ng mga tourist destination sa Banwa sa pututan nga pwede bisitahan sa ato mga turista, both local and foreign. Yes. There are two times in a year where it's the most optimal para sa aton mga bisita nga magkadto sa Banwa sa pututan. That's during the Iwag Festival. It always starts in December 16 to January 2 or 3, no? 16 days ina nga festival naton. Or at the same time sa Chimpo man sang pista sang Banwa sa pututan, kay may ara gid kita na mga activities. Kapin pa nga manami na sa buong amon production sa Miss Pututan. Kag libre gid na siya. Under na siya sa sa leadership ni Mayor Adi, kag aton man nga mga SB members, no? Gin pa namin nato ng aton activities around the sa aton nga municipal fiesta. But kung you find yourself outside of those dates sa Banwa sa Pututan, then definitely there are places to visit. First of those is Maples Farm. Very popular na ina siya sa Banwa sa Pututan and sa bilog nga probinsya kag sa Region 6 ginakatuan na siya ina sa mga tao because it's a place where you're able to take pictures, relax, no? They have good food inside, and at the same time damo kasang pilikturan bala. So there are many points of interest sa sulod sa Maples Farm. Kapin pa that the owners are advocates, no, of recyclable or reusable, so nagakabagay gid sa mga advocacy sa mga kabataan subong. There is another place called Happy Farm, no, dito sa Barangay Dapitan, and it shows naman ang quaint life of kung ano ang, because of course ang Banwa sa Pututan again is an agricultural town, rice granaries ang Panay. Ang Happy Farm makapakita gid ka, maka-showcase gid kung what it's like to live in a farm located in the agricultural center of Panay. And finally may isa kita kadira nga Christian, no, nga school, I think a Christian nga institution called Mahanaim. It's a camp, but it's good for team building activities kag sa aton man nga may mga recollection or camping. So ina sa Barangay Makatol naman ina sa Banwa sa Pututan. So these are iban nga mga places. Other than that, of course, I would like to believe nga mga Pututanon also is a reason nga magbisita kamo dito if you find yourself sa Banwa sa Pututan. Again, di ba, ang aton opisina Abriman, basi kita pwede nyo man makabig nga tourist spot. Kag luwas na magkadto kami sa pututan kag sa mga bisita iban. Ano ang nami nga kalanon to? Kag sa diin nga lugar, kag ano mga local products yung nga ipabugal? Yes. So sa Banwa sa Pututan, I forgot to mention, galing ang amon nga plaza is something that we are very proud of, and we always maintain ang amon nga municipal plaza. So that in itself is also a destination aside from the municipal hall. Title siya na Christmas Lights of the Philippines. Pututan, Plaza sa Pututan. Naging Christmas capital kita, no? But at the same time, if you find yourself in Pututan, places to eat, may ara kita sang LN restaurant, no? Iya man na sang isa naton ka SB member, pero definitely hindi gid ka mo hinulso ka magkaon kita sa LN, magkaon man kita sa may ara kita sang ginatawag sa nga Raaks. So popular na ina sumong damo na ina sila nga chain, no, Raak nga inasal, chicken inasal, dito ina sila nagsugod sa Pututan, and ang original ara ginala sa Pututan. May ara man kita sa Barangay Iga nga Kalye 1 nga restaurant which serves contemporary nga mga pagkaon. So manamit man, but I think also damo kita da mga karinderya kag mga local eateries sa sulod sang Banwa nga pwede pa gid masudlan kag hindi gid ka mo hinulsol. Sa one town one product, ano ang ipabugal nga produkto sa nga pututan? Mayara kami sang sa Barangay Tuburan, mayara kami sang Aripahol, no? Ginapabugal ginamo na kay basta may bisita kami gina-offer gid kami sa Barangay Tuburan, halin sa Barangay Tuburan sang aton nga Aripahol, no? But at the same time dito sa Barangay Gibuangan, mayara kita sang mga tabako. Oo. So kaga dako gini na siya nga ano sa ila kay laban nilang farmers naga-farm sang tabako, no? And at the same time dito sa Barangay Nabitasan may ara kita bolo making. Ang Barangay Nabitasan nabi tupad na ina siya sang badyangan.
So balanta nga popular man ang badyangan sa bolo making, no, ka mga binangon, pero ang aton nga barangay Nabitasan actually is at the same quality, sometimes maybe perhaps even better. Okay. Ari pa, ikawalotin niya na yung mga viewers nga page. Basta masunggod, bla karon Paulo, kundi ito sila paggawagon niya. Damo ka lang tao si mo, sa ibang pa nga lugar lang. Shout out kay Small, Dionisio Catedrilla. Kay Sunny, Jonathan Champong. Ang tubig da sa San Ricky, namin na mo, may ilanis na daw busay bla. Yel Himinia, kamag-anak. Jasper Linterna. Heidi Rankin, sa US na siyang din nga lugar si Heidi mo nga. Rasband si Blackman. Bitchy na Paul. Nay Paul is Bitchy from Toronto, Canada ni. Nick Ulige. Sandra Ranita. Mag-request na shout out Magbanwa Clan. Bago na shout out yung Magbanwa Clan. Request ni Sandra Ranita. And Francisco Sanchez. Taga-dirime siya, but dito sa Plaridel, Bulacan. So, Abi Francis, wenta panahon? Anong Good morning man kay Barangay Kapitan na James Conlo sang Barrio Obrero, kay Barangay Kapitan Felix Bintora sang Barangay Sinikway, La Paz, and of course kay soon to be City Councilor Jake Conlo. Thank you, Gid. Thank you. Congratulations na kay Dr. Luis Tirador. Migo ko niya, mayo ng imawata. De, kwan Gid, lot of company mo opportunity nga mabot na siya. Anyway, labot na ng aton ruras base nagsublata nga ni Guru Gamay, pero because of the good topic black agwapo nga bisita kadamo si mga chicks nga nagalantaw nawili magita maglawag sa inyong todo shout out yun base yung iban may mga heart pa na ang nabutang kapululabla kita mo no may mga heart hindi mo naman digar kikita mo no. Pero batian la soltero ikaw. So ay na problema. Kung may mabot ang tiyempo nga makadto na imo na panahon imo gina. Well, Paulo, very happy nga nakakadto ka di because magambal ka di, fluent ka kan mag-deliver sa imo nga opinion, kasi sa imo nga nabalaan. Do kontento naglalantaw tamo damo politiko. We ask from you your parting words sa aton yung mga viewers, kag sa mga pareho mga politiko, kag sa mga kaupod mo man. Yes. So kay Tito Peter, no, Sir Francis, thank you gid sa paghatag sa akon sa tiyempo diri sa aton nga kape kag issue diri sa Hotel del Rio. Kaga we really had a good time to this morning maka-answer man sa mga palamangkutano naton. Sa akon nga mga email sa konseho, sa akon man mga fellow nga mga public those who are in public service, wala man ako sang wisdom nga may i-share except that to say that I think parehos man ang aton handom para sa banwa sang pututan, parehos man ang aton handom para sa probinsya kag sa bug-os ng Pilipinas, and where we can find common ground, let us use that as a way to unite ourselves. Where we disagree, let us use that as an opportunity to learn from one another, and kabay pa that one of these days we continue to be here. Kung sa diin man, gahope ako nga next year ang mga makita ko nga mga faces are the same faces that I will have coffee with every morning, and to see new ones also at the same time, new faces that can help and serve the community. So salamat kid, and I hope you all have a good weekend ahead of you. Thank you Paulo no. Kaga ginatamyaw tumandra ang West Visayas State University Kalinog Campus sa pag-asang inyo tato de estudyante nga readers mo lang tao taga Barangay Dalid kag taga Barangay sa Kabatuan. So thank you very much sa Kakaroon gali no Peter, graduation sa Western Visayas State University main campus sa La Paz, kag ang ila mangin bisita wala diwag kun ato pinalaga nga First Lady Lisa Aranita Marcos. Abi mo Paulo nagalibog-ulo kasi maglantaw ko sa mga graduates bla kasi mga school in closing. Makita ko sa mga elementary, mga tanang estudyante, puro lang may ribbon. Hindi mo na ma-identify sinong valedictorian, sinong slatot. Puro na may ribbon. Basi may bayad lang na, no? Kaya halos tanan eh. Sa pagkabalo ko, wala man na. Galing tiki may gina-appreciate natin sa mga meritocracy man nga ginatawag. Basta makapasar ikaw, basta makuha mo ang grade, wala na natin sila gina-rank. Kundi kung mayo ka mo tanan, ti mayo ka mo tanan. Pero kung hindi ka mo mayo tanan, ti wala man eh. No? Basta dapat may,
maano naton kung sino ang mataas ang iyang nga ribbon, anong hindi ang iyang certificate, may identity bla, ma-recognize naton iyang excellence. Okay? So, madamong salamat sa atong bisita. Nadrag na tamyaw ta si Dr. Luis Tirador, imong eldest dre as a good politician, future politician nga masanag ang plabuton. Kaga sa aton man iban nga mga biandra sa medicine, Flo Alerta, Dr. Flo Alerta, Dr. Octaviano, Dolores Octaviano, kaya madamo gid niya salamat sa inyo. Kag sa aton nga mga viewers ka loyalist nato yung mga viewers, thank you very much for joining us sa aton bisita kay Paulo Tirador, the number 1 Sangguniang Bayan member ng Pututan, kag siya mga kaupod yan nagalaltaw. Mayong aga sa inyo tanan. Pagkitay kita sa masunod nga Sabado, ini inyong host sa Kapi Kagisyo sa aton tagbalay kay Pututan, diri sa Hotel Del Rio. Good morning sa inyo tanan. Mayong ugto sa inyo tanan, and may God bless us all. Grabe mo viewers. Grabe mo na. Walo ka. Gigi, nagisakit ako nga. Grabe.